Sige, punta tayo. Ayan. Praise God. Ayan, topic natin tungkol sa when He comes when He come. He comes when we come. Sabihin nyo ngayon, He comes when we come. Okay. Dumarating si Lord kapag lumalapit tayo. Okay, lumalapit si Lord pag lumalapit tayo sa Kanya. Yan yung sa James chapter 4, verse 8. Sabi doon ni James sa mga taga Israel, since si James ay nagtuturo sa mga Hudyo, sa mga Christians pala sa Israel, sabi niya, draw near to God and He will draw near to you, or come closer to God and He will come closer to you. Sabi niya, sa paglapit natin, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So may dalawang ina-address si James na cleansing your hands, tapos yung purification ng hearts. Tapos meron siyang tinawag na double-minded, ibig sabihin yung doubters. And in-address ni James, sabi niya, James addresses believers who are drifting, yung mga nawawala, nagwawala. Yan. And yung mga double-minded, yung mga doubters, at kailangan ng renewal. Bibigyan ko kayo ng sample. Si David, natalo niya si Goliath. Tama? Years after, si David natalo kay Bathsheba. Nakita niyo yung difference? Okay? So, may mga, sa time natin today, lalo ngayon, since end times, rampant ang maraming Kristiyano na nanghihina, nanlalambot, or mga nawawala ng apoy, nawawala ng desire na maglingkod sa Panginoon, or tumatalikod sa Diyos. So may mga dapat i-address sa mga Christian today, and especially sa pananalangin, sa pagpe-pray. So si James, ang challenge niya sa mga Kristiyano, bumalik tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya para lumapit siya. And sabi niya, God is not far away. He promises to respond when we take the first step. Ano yung first step? You come. Lapit ka. And sabi nga ni Jesus, di ba? Come unto me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. So, simple lang. Simpleng truth lang. When you come closer to God, syempre, He draw closer to us. Amen po? So, let's pray. Father, we thank you po sa pagkakataon ito na makapag-aral kami ng iyong mga salita sa prayer meeting muli. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga nanonood sa online, mga narito, Panginoon, mag-spend ng time to pray for one another. And we thank you, Lord, sa pagkakataon na makalapit sa inyo. And maraming salamat sa pangako mo rin that every time we come to you, you always come closer to us, Lord. Kaya naman sa paglapit namin sa inyo sa gawing ito, Panginoon, na matutunan ng iyong mga salita, we pray na ma-receive namin yung mga pangako mo, yung mga katotohanan na galing sa salita mo na magbibigay sa amin ng transformation, ng paglago sa aming pananampalataya sa iyo, at lalong maging challenge sa amin, Lord, na sa end times ito, ay lalo kaming mas mapalapit sa inyo sa pangalan ni Jesus. And thank you, Lord, sa pagkakataon na malaya pa rin makapakinig ng iyong mga salita. And we ask, Lord, na mangusap ka po sa lahat ng mga anak mo na nakikinig ngayon at makikinig pa rin mamaya, Panginoon. Magpalain mo po ang gabing ito at maranasan namin, Panginoon, ang pagkilos mo ng Banal na Espiritu, manahan ka po sa aming kalagitnaan. Give us wisdom that we may understand every word na aming pakapakinggan. And we pray, Lord, for the application of your words tonight, yung purpose po ng message mo sa aming buhay sa gabing ito. At maranasan namin, Panginoon, ang malayang pagkilos mo na baguhin kami, i-humble kami, at itama kami, Panginoon, sa mga bagay na dapat namin gawin na makakalugod sa inyo at magbibigay, Panginoon, ng pagkakataon sa amin na magawa ang kalooban mo para pagpalain mo po ang iyong mga anak. At maraming salamat po sa katagumpay ng araw na to at patuloy natakpan mo kayong dugo ni Jesus sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Simpleng principle lang. You come to God closer and He comes to you closer. Bakit? Number one, may invitation. So anong invitation ni Lord? Draw near. Lapit ka. Sa paglapit mo sa Kanya, lalapit din siya sa iyo. And ibig sabihin, sa time natin today, kailan ba yun? Nung Monday, kasi ako yung nag-share sa Barangay Poblasyon kasi, 3 kaming pastor na. Ako, si Pastor Jerry, si Pastor Christian. Ang ginawa ko, nag-rotation na lang kami para di ako lagi. Kasi medyo may effort sa barangay. Nagtuturo ako ng choir, di ba? So, papakantay natin yung Tinig Poblasyon. Tapos, mag-share ako ng word. Magpe-pray kami. Hindi lang yung trabaho ko doon. Yung sound system, ako rin
Dalawa lang salpakan ng speaker ng JBL eh. So, isang mic nung choir, isang mic nung MC, as yung keyboard ko. So, may isang microphone na salitan. So, yung mic ng MC, hugutin ko yun. Tapos, talagay ko yung keyboard. Tapos, titimplahin ko pa yung treble, high, gano'n, sa bass. Tapos, there was a time na wala pa yung Majestic Band, yung mismong banda. So, parang ang awkward na ako lahat. Tutugtog, magbabalanse ng sounds, tapos mag-share ng word, tapos magpe-pray. So, ginawa namin, tatlo na kami nag-share. Nung Monday, ako yung naka-assign. Sabi ko sa kanila, sino takot sa lindol? Yan. So, syempre kasi, ito yung panahon na natatakot sila sa the big one. Marami natatakot talaga sa lindol. Pero sabi ko, takot kayo sa lindol kasi hindi nyo alam yung mangyayari after kung tamaan kayo ng lindol. Kung kayo yung mapahamak dahil sa lindol. And sabi ko sa kanila, ito po yung tinatawag na ang Diyos natin sa mga gantong panahon, nananawagan siya ng a call to relationship. Yan, di ba? Nananawagan ang Diyos na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, hindi religion. Sabi ko, maraming religion sa buong mundo, pero hindi yan yung talagang magliligtas sa inyo. Ang talagang magliligtas sa atin ay yung personal relationship natin sa Diyos. Medyo napasarap lang ako kasi napahaba eh. Usually 10 minutes lang dapat eh. Napahaba ako ng sharing. Pero, hindi ko lang kasi sikap. So, after ko mag-share, so natapos na lang yung kantahan ng Muntinlupa March, Flag Racing. Nagsalita si Kagawad Mekong. Ang sabi niya, blessed nga kasi talaga ang barangay poblasyon kasi every Monday may word of God. May mga pastors na nag-share ng word. And sabi niya, it matters naman kasi talaga, ito yung sinabi ni Pastor Paul, sabi niya na kailangan talaga meron tayong personal relationship with God. So, nakakatawa lang pakinggan na yung mga kagawad, yung mga nasa politika, mga leaders ng government, ganun mangusap. Ang sarap pakinggan na they are accepting yung word of God and nabubuhay sila na merong relasyon sa Diyos. And sabi nga, God desires fellowship, hindi ritual. Okay? Hindi mga rituals. Parang nga yan eh, habang nagturo si Pastor Dan kagabi sa church history, na yung mga pinagmulan ng churches, yan, mga Anglicans, Orthodox, and so on. Parang grabing ginawa ng Catholicism sa church na talagang nakorap. Parang tutuusin, parang dating dapat more on naging rituals na lang talaga ang church today. Even yung bilin mo yung salvation mo ng good works mo, yung mga ganon. And nakakalungkot na parang hanggang sa ngayon, marami pa ring tao na nakadepende sa religion nila, sa mga rituals na yan. And sabi ni Jesus, ang pangako niya, yet a time is coming, kasi yung Samaritan woman, di ba? Yung Samaritan woman sa John chapter 4, nakabase siya sa religion kasi yung worship dyan lang naman sa Jerusalem, Samaritans kami, bawal kami dyan, umakyat. Pero sabi ni Jesus, a time has come, di ba? Is coming, and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Nakakatawa si Father, naghahanap siya. He is seeking yung true worshipers. Kaya parang pag lagi tayo nakabase sa religion natin, hindi tayo makalapit na maayos sa Diyos. So kaya parang nananawagan ang Diyos ngayon, have a personal relationship with God. Diba sabi nga, God is spirit, sabi ni Jesus, and His worshiper must worship in the spirit and in truth. So, dapat meron talagang katotohanan at dapat sa spirit din. Kaya parang ito yan. Last Sunday, tinuro ko yung Hebrews 13:15. Binanggit doon na, let us continually offer the sacrifice of praise through Jesus Christ. Ngayon, hindi ka naman makakapag-worship sa Diyos kung hindi ka kasama ng Espiritu ng Diyos. Parang ganito lang yan. Mahirap sabihin na si Jesus ay Lord kung wala ang banal na Espiritu sa'yo, yung sinabi ni Paul. So meaning, even sa worship, hindi tayo makakapag-worship kung wala rin ang banal na Espiritu sa atin. So we can worship God kung tayo ay meron ng relationship talaga sa Diyos. Mahirap mag-worship sa Panginoon kung wala ka namang relasyon sa Kanya. Diba? Nearness to God means intimacy and personal devotion. Personal, di ba? Talagang nag-i-spend ka ng time. Nag-i-spend ka ng oras sa buong maghapon or kahit ano pa mang ginagawa mo, kausap mo ang Panginoon.
Another is not only call to action, call to relationship, but also call to action. Di ba? It requires, anong mga requirement ng actions dapat meron tayo? Meron tayong prayer, may worship, may scripture. And sa lahat ng yon, kailangan may obedience. Walang sense yung lahat ng yan kung wala naman tayo sinusunod. Di ba? Kaya parang dapat intentional yung relationship natin sa Diyos. Now, we really want to know God through prayer, through worship, or praise, or through the Word of God, and especially yung pagsunod, kasi doon tayo pinagpapala ng Diyos. Sabi nga, nearness does not happen by accident. It is a pursuit. Ibig sabihin, hayok ka talaga. Hinahanap mo talaga. Dinidesire mo talaga. Nais mo talaga. Amen? And sabi nga, another pa is that a call for all, para sa lahat. Hindi tinatawag yung ilan lang. Yun nga yung nakakatawa kay Jesus eh. Hindi niya nilimit yung sarili niya sa Jerusalem lang or sa Israel lang. Praise God, sinend niya si Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus, it is for your advantage that I go away para ipadala ni Father si Holy Spirit in His name. And praise the Lord, hindi siya limited saan? Not limited to priests or sa mga prophets, but yun nga, for holy people. Nakakatawa, kagabi, ang galing lang kasi timely message din ngayon sa mga tinuturo ni Pastor Dan kagabi. Na pag pinag-usapan nga yung salvation, ang daming mga nagko-contradict sa mga heresies or mga tinuturo nila. Parang dapat nga talaga balance. Kailangan talaga balance. Hindi pwedeng pag ikaw ay nagdepende lang sa ang ginawa ng church before kasi bago tayo makarating sa modern church ngayon, ang nangyari, laging nabalik yung system ni Moses na napakahirap lumapit sa Diyos. Sa system ni Moses, yung mga priest lang nakakalapit sa sa presence ng Diyos. Yung mga priest lang ang nasa outer court. Ibig sabihin, sa tabernacle, sa courts of God, priest lang ang pwedeng pumasok. Sa inner court, Levites lang ang pwedeng pumasok. Sa most holy place, high priest lang ang pwedeng pumasok. Pero praise the Lord, nagkaroon ng Davidic worship kung tawagin. Na si David, tent na lang. So anong nangyari? Sa sulat niya, sa mga kanta niya sa Psalms, nakakapasok na siya mismo sa presence ni Lord. And kaya nga, siya nga rin yung sabi na enters gates with thanksgiving and to His courts with praise. Kasi dun sa tent, Ark of the Covenant na lang laman eh. So papasok ka na lang talaga sa courts ng Panginoon, ayun na, nandun na, nagpupuri ka na sa Kanya. So, salamat sa Diyos, nawala yung mosaic worship na ang hirap pumasok sa presence ng Diyos. Kahapon sa church history, na-realize ko, parang binalik lang ulit yung church, yung mosaic worship na ang hirap lumapit ng Diyos, mahirap lumapit ang tao sa Diyos. Kasi dapat kailangan dumaan ka kay Father ganto, kay Saint ganyan. Lagi na lang naging malayo ang tao pa rin sa Diyos because of those systems dahil sa mga paniniwalang ginagawa nila. Remember, ang relationship sa Diyos, tinatawagan ang lahat. Okay? Hindi lang yung mga pare. Every believer is invited to come boldly. Kaya nga may Hebrews 4:16 na eh. Diba? Sabi doon, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in time of our need. Nagbigay na ng pangako ang Diyos, pwede ka nang lumapit confidently. Yun na yung invitation niya. Lalapit ka na lang. Action na lang ang inaantay ng Diyos sa'yo kung lalapit ka sa Kanya. Amen? So another topic is the condition. So syempre, may invitation, draw near to God, pero may condition. Lumapit ka rin. Di ba? Condition for drawing to God. So sabi doon, may gagawin kang paglilinis. Anong klase? Sabi doon, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, meron munang klaseng outward na paglilinis. Cleanse your hands. Outward life ang dapat linisin muna natin. Paano maglilinis yan? Salamat sa dugo ni Jesus, meron tayong paglilinis. Salamat sa cross ni Jesus, it is finished. Amen? Salamat talaga sa ginawa ni Lord. Ma-appreciate mo ng gusto yung ginawa ng Panginoon dun sa cross, yung pagdanak ng dugo niya, pagdaloy ng dugo ni Kristo, para tayo ay malinis at mapatawad.
And sabi nga, represents actions or conduct. Yung mga ginagawa natin daily. Di ba? There are sinful habits or practices, and practices must be confessed and forsaken. Kaya si David, tinawag siyang a man after God's own heart kasi repentant yung puso niya. Although, nanalo siya kay Goliath, pero years after, kailangan dapat nasa battle ang mga hari, nasa wars ang mga hari. Siya, nandun siya sa bahay niya, sa rooftop, nanonood ng babaeng naliligo, si Bathsheba. And doon natatalo ang mga Kristiyano. Kapag mas dapat ikaw ay nasa aksyon, pero nandun ka lang, nag-isolate ka ng sarili mo, at hindi mo nagagawa yung kalooban ng Diyos. Sa modern language ngayon, o sa modern times natin, si Bathsheba noon, pornography na ngayon, or mga lustful desires ng mga tao today, or especially even mga Christians. Pag hindi ka in tune, ang tawag sa ganun, nakatono, or naka-align sa kalooban ng Diyos, hindi mo alam yung direction mo, nangangapa ka. Parang si David. Instead na dapat nasa digmaan siya, mas nakinig siya sa advice ni Joab, hindi, okay lang, diyan ka na lang sa bahay. Mas mahalaga ka sa amin. Mas mahalaga ka kaysa sa lahat. Stay ka na lang dyan, kami na lalaban. Dapat mas pinakinggan niya yung advice ng Panginoon na dapat andun siya bilang hari. Kaya lang, nag-isolate siya, naging stagnant siya, at dun, sa pagiging mag-isa niya, dun siya nagkasala sa Panginoon. At dapat i-confess yun. Praise God. Na-confess ni David yun, kaya siya pinatawad ng Diyos. And salamat sa Panginoon sa promise niya ng word that if we confess our sins, faithful palagi siya. Amen? Just then ang Diyos to forgive us our sins and purify or cleanse us from all unrighteousness. So kailangan ng outward na paglilinis, yung actions natin, yung mga ginagawa natin, na dapat matigil na. Yung mga dapat na, yung matigil na, yung mga bagay na pumipigil sa atin na gawin ng kalooban ng Diyos. Amen? Outward cleansing. Pangalawa, purify your heart, sabi, or having in pure heart or inward life cleansing. Yan yung paglilinis sa loob naman. Diba? Praise the Lord, hindi siya nakatingin sa kamay. Lagi siya nakatingin sa puso muna. Bago yung kamay. Okay? Puso muna ang chinecheck lagi ng Panginoon, bago yung kamay mo. Not just hands, puso muna. Bakit kaya? Kasi laging chinecheck ni Lord yung motive ng heart. Kung okay ba talaga yung condition ng puso mo sa paglapit mo sa Kanya, sa mga ino-offer mo sa Kanya, or sa mga ginagawa mo. And sabi nga, double-mindedness shows divided loyalty between God and the world. So mamimili ka lang. Either ang Diyos, nasa panig ka na, you say or dinideclare mo yung allegiance mo sa Kanya, nasa side ka ng Panginoon, or nasa mundo ka. Mamimili ka lang. Hindi pwedeng dalawa. Kaya ang cleansing, dapat maging pure yung puso para mawala rin yung double-mindedness or yung doubting. Okay? So kaya dapat maintindihan natin, para mangyari ang lahat ng to, kailangan ng repentance. Yeah. As the gateway. Pag sinabing gateway, in order na ma-access mo yung kabilang side, gawin mo to. Repent. Yeah, so ang repentance, hindi siya yung iyak-iyak. Hindi na ako naniniwala sa iyak-iyak kapag nagkasala, iyak ng iyak. Hindi. Ang totoong repentance, may totoong transformation. It is a change of mind and 180 degrees na pag-ikot or pagtalikod sa kasalanan and decision to move forward with the Lord, running or walking towards God, to be closer and closer sa buhay, sa presence ni Lord. Sabi nga, drawing near requires humility and brokenness. Okay? Walang humility, walang brokenness, mahirap lumapit sa Panginoon. And kaya ang sinabi ni James sa next, James 4:10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. So after nung cleansing, kailangan ng humility and brokenness. Maintindihan natin na dapat pag lumapit tayo sa Panginoon, praise God sa verse na yun, a contrite spirit, diba? A broken spirit and a contrite heart you will not despise. Yun pa rin, hindi i-despise, hindi ka i-reject ni Lord doon. Pag meron kang broken spirit and a contrite heart, pure heart, sa presence ng Lord. Sabi nga, we cannot cling to sin and expect closeness with God. Di ba? Hindi ka magiging close sa Diyos kung may kasalanan pa tayong hinahawakan. Okay? Maging totoo tayo na kapag balik ng Panginoon, legit, wala tayong anything
na para panghawakan gagaya nung asawa ni Lot. Na dahil hindi niya mag-give up yung mundo, naging batong asin siya. Dapat sa pagbalik ng Panginoon, naman meron tayo sa mundong to, ready kang iwan lahat ng yon because you're going home. Amen? Lastly, assurance of God's nearness. Sabi ni James doon, draw near to God and He will draw near to you. Yun yung assurance. Di ba? May blessing. May promise ang Diyos na lumapit ka, malapit din siya. Kaya ang yan, di magiging close ang Diyos sa'yo kung hindi ka close sa Kanya. Take note, sinabi doon, kailangan ng humility and brokenness. Ano sabi ni David sa Psalms? God, the Lord is near to those who are broken-hearted. Hindi yun yung na-broken ka kasi na-break talaga or nasaktan ka. Kundi meron kang brokenness sa kasalanan. Di ba? Kaya pag meron kang ganong klaseng humility and brokenness, laging malapit ang Diyos sa'yo. Meaning, nilalapit mo talaga yung sarili mo sa Diyos. Kasi wala naman talaga tayong maasahang pang iba. Kahapon, pastor sa presentation ng ABCI. And tinapat ko sila, sabi ko sa kanila, alam niyo po, nung Christmas party natin last year sa ABCI, ako rin po yung nag-lead ng worship. Kasi pinag-lead ako ng worship kahapon ni Bishop LJ. Nagdala akong gitara. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, nung nag-worship po tayo last year sa hotel, nagigilty po ako at nasasaktan yung puso ko. Kasi tayong mga pastor hindi nagtataas ng kamay sa Diyos. Napakadami pong pastor na nagtipon-tipon sa harapan ng Diyos para purihin siya. Hindi po kayo nagtataas ng kamay lahat. Sabi ko sa kanila, para ako nag-sermon eh. Sabi ko, alam niyo po, tayo pong mga pastor ang unang humble dapat na kayang sumurrender sa presensya ng Diyos. Kaya po dapat tayo yung unang nagtataas. Yung kanta ko, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in taasan sila ng kamay. Kasi sabi ko, tayo po dapat yung mga pastor ang unang nakikita ng example that we are true worshipers. Hindi porket ang dami na nating naging nagawa sa Panginoon or mga na-experience, okay na lang yan. Sige, kanta-kanta, taas. Sige lang, kayo na lang, okay na yan. Hindi, dapat tayo yung unang, kapag magpupuri sa Diyos, una tayo sa number 1 na kayang magtaas ng kamay sa Panginoon. Praise God kahapon. Naging yung Casa Marcosa doon, naging parang church talaga siya kasi nagkantahan, nagpuri sa Panginoon lahat mga pastor. Diba? Kasi may assurance ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya, lalapit siya sa'yo. Amen? Bakit? Because yung faithfulness, God's faithfulness. Faithful ang Panginoon sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng totoo. Amen? He does not reject those who sincerely seek Him. Amen? Pag sincere kang lumapit sa Kanya, never kang i-reject ng Diyos. Ano sabi nito Jeremiah 29:13? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pag buong puso ka lumapit, hindi kayo para i-reject ng Panginoon. Mahahanap at mahahanap mo talaga siya. Di ba? Ano pa? His presence is guaranteed when you come in truth. Di ba? Talagang totoo. Marireceive mo, mararanasan mo kapag lumapit ka sa Kanya. Amen? Ano pa? Hindi lang yon. Praise God, yung presence ni Lord. It brings transformation. It changes everything. Nagkakaroon ng pagbabago ang lahat-lahat kapag nandyan na yung presence ni Lord. Kaya nga, bakit daw prayer changes everything? Kasi pag nag-pray ka, at dumating yung presence ni Lord, nababago yung atmosphere. Galit ka nung nag-pray, pagkatapos mag-pray, hindi ka na galit. Diba? Nakapagpatawad ka na. Wala kang peace nung nag-pray, after mo mag-pray, peaceful ka na. Bakit? Kasi na-receive mo yung presence ni Lord. It transforms. Kagaya ni Moses, na nagbabad siya sa presence ni Lord, 40 days, 40 nights, prayer and fasting sa mount, nagliwanag yung mukha niya. Bakit? Pinakita na yung mukha ni Moses nire-represent yung nearness niya or yung closeness niya sa Panginoon, di ba? Sabi nga, nearness to God changes our desires, attitudes, and character. Actually, pag sinamap mo yung tatlong yan, parang appetite. Alam mo yung appetite? Ang appetite, parang pagkain yan. Kunyari si Johnny. Johnny, anong favorite mong chocolate? Ha? Toblerone, social, yung mga triangle. Yan. Pag na-addict ka doon, masakit sa lalo muna, magkakatonsillitis ka, and so on and so forth. Yan. Tapos, alam nyo ba, sa research, ang number 1 na pumapatay ng, hindi naman pumapatay, ang number 1 enemy ng, ang tawag sa ganun?
yung system ng katawan natin, yung tawag sa napapalakas, resistensya. Okay, immune system. Ang number one enemy ng immune system natin ay sugar. Okay? Nung nalaman ko ngayon, nagigilto ako kay Shemi. Kasi pag gusto niya ng asukal chocolate, or na something na matamis, nagigilto ako kasi bata pa lang to, tapos napapakain ko siya ng ano. And ako rin, kaya rin ako nagkasakit before kasi nga, masyado tayo dumami yung intake ng sugar, chocolate, kape, and so on and so forth. Tayo rin naman, nagko-cost kaya nagkakaroon tayo ng ano. Pero alam nyo ba, pwedeng mabago yung appetite na yan kapag babad ka sa presence ni Lord. Kasi binabago ni Lord yung desires mo. Binabago ni Lord yung attitude. Binabago ni Lord yung character natin. Habang nagiging close ka sa Panginoon, nagiging kagaya mo na rin siya. So, sa marriage din, may natutunan nga ako sa amin ni Rish. Habang mas alam kong meron akong intimate relationship sa Panginoon, mas lalo kong minamahal yung asawa ko. So, yun yung parang, the more na napapakita ko yung love and devotion ko sa Diyos, ganun ko rin nagagawa sa asawa ko. Parang pag kinumpare mo kasi yung relationship sa marriage at saka sa intimacy with God, kung ikaw ay may asawa, mas ma-appreciate mo yung relationship mo sa Diyos kung paano mo tinitreat yung misis mo or yung mister mo or yung asawa mo. So kaya parang dapat nagre-reflect yung attitude or nagre-reflect or nagmamanifest dapat yon kung ano yung gusto ng Diyos pag tinitreat mo yung pinakamalapit sa'yo. Kasi nga kung gaano ka ka-close, sa amin, sa mag-asawa, kung gaano kayo ka-close mag-asawa, ganun dapat kayo ka-close ng Diyos. Okay? So sa relationship, sa mga tao rin sa paligid mo, nakikita nila na, nakikita ko si Lord sa'yo kasi yung nearness mo sa Diyos. Okay? Kasi tinatransform ng Panginoon eh. And even balikan natin yung appetite, para magbago yung appetite natin, kailangan natin i-discipline yun. Kunyari si Johnny, sabihin ko sa Johnny, mag-fasting ka ng 21 days, no sugar. No chocolates. Huwag ka magto-Toblerone sa loob ng 21 days. Or any chocolate. Ang mangyayari, yung for 3 weeks, na hindi mag-chocolate or mag-aasukal or magmamatamis si Johnny, makiklense yung lalamunan niya. Kasi lahat ng in-intake niyang chocolate before, kada chocolate, kung ano yung size ng chocolate na kinain mo, yun yung size ng plema na tutubo. Kasi magiging mucus yun eh. So, magkakasipon, in short. Kaya masakit na lamunan, nagkakaroon ng plema dahil sa mga chocolate na yun. Pero pag for 21 days, nag-fasting si Johnny doon, malilinis yung yung esophagus, malilinis yung airways, malilinis yung system niya. Tapos pag tinubig niya ng tinubig lang yon and so on. Ngayon, parang nangyari, papalitan ni Johnny ng tubig yung asukal. Ano mangyayari? Kine-cleansing niya ngayon. After 21 days, wala nang appetite si Johnny sa chocolate. Bakit? Nasanay na yung system mo. Eto, na-realize ko to lately. Ang favorite ko ng pagkain ngayon, gulay. Gulay na talaga. And meron akong 21 days fasting ngayon na no meat ako. Kahit walang karneng, walang isda, manok or baka or anything, baboy. Nag-start ako today, no meat. Puro gulay lang kinakain ko. And kapag bumibili kami sa labas, puro gulay lang. Puro gulay. Pakbet, lahat na ng klase ng luto ng gulay. So laging pag nakita ko yung sinigang, yung mga gulay lang kinakain ko. So in short, anong nangyari tuloy, kakaganon, ilang weeks na akong ganon, for 2 months na puro gulay lang gusto ko. Yun yung appetite ko. Ganon kasi talaga ang nangyayari when we spend time dun sa appetite na for 21 days straight. Sa akin, since magto 2 months na. So kaya dapat maintindihan natin na ang nearness sa Diyos, tinatransform ka niyan kasi presence ni Lord dyan. Ano pa? Lastly, God's presence brings strength and peace. Amen? To tell you the truth, di ba pumutok na yung pigsa yung pigsang dapa, ng isang dangkal. To tell you the truth, hanggang ngayon may sugat pa rin siya. Open pa rin siya. And si Rish nga, na sinasabi niyo sa akin na, ba't ganon? Hanggang ngayon, may pa rin yan. May sugat, may nana pa rin. May ganon. Tapos masakit pa rin siya in short. Pero hindi siya yung OA na masakit na parang humiwalay na yung kaluluwa ko.
bearable, tolerable siya. Since mataas naman ang tolerance ko sa pain, wala lang, parang siguro mga sa pain 2 out of 10, ganun siya. Pero, si Rich, parang sa part niya, baka kailangan na natin talaga pa-check up yan and so on. So, sa part ko, meron akong peace. Lilipas din to. Parang ano na lang siya. Ang advice kasi, dapat mag-bed rest talaga ako ng straight. Di ko naman magawa kasi ang dami nating dapat gawin. So, napapagod na rin si Rich sa mga siya lang ng siya. So, ayan, nagdadrive ko sa Shemi and so on. So, nagpe-preach tayo, ministry, may barangay din and so on. So, hindi ko matanggihan yung mga dapat gawin. Sa part ko, Lord, supernatural na lang. Nagtitiwala ako sa supernatural healing mo. And ikaw naman talaga yung healer ko ever since. And praise the Lord, true enough. Sa bawat araw na lumilipas, ini-strengthen tayo ng Panginoon ng presence mo. Laging may peace din. Bakit? Kasi presence ng Lord in His presence is fullness of joy. Diba kaya parang habang lumalapit ka na lumalapit at nagtitiwala at dumidepende ka sa Panginoon, pinupuno ka niya ng presence niya, pinapaligaya ka niya. Kasi nandun yung totoong kagalakan sa presensya niya. Ano pa? His nearness is our refuge and strength. Diba? But as for me, it is good to be near God. Diba? Yung sabi ni David, Psalm 73, mas okay sa akin, mas mabuti sa akin maging malapit sa Diyos. I have made the sovereign Lord my refuge and I will tell all your deeds. Diba? Yun yung dapat na dinidesire natin na sa paglapit natin sa Panginoon, hindi tayo para ipahamak ng Diyos. Sabi ko nga sa barangay na Monday, hindi ka para pabayaan ng Diyos. Nangako ang Diyos sa atin, hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan man. Amen? Sabi ko sa kanila, ang munting lupa, yan, munti man ang lupa natin, malaki naman ang Diyos natin. Amen? Diba? Kaya parang hindi tayo parang magtakot sa big one na yun. Dumating man yun, ano man mangyari, meron tayong assurance na yung kamay ng Diyos sa hawakan at hawakan tayo. Sabi ko nga sa tignan nyo naman po, ang dami nang nangyari sa buong Pilipinas. Dito sa munting lupa, ayos na ayos pa rin tayo. Bakit? Yung pag-iingat ng Diyos nandito dahil sa mga tumatawag sa Kanya. In conclusion, God's promise is clear. He comes when we come. Amen? Lumarating ang Diyos pag lumalapit tayo. Question is not whether He is willing to draw near. It is whether we are willing to take the first step. Willing ka ba na lumapit sa Diyos? Tatanungin kita ngayon, lalapit ka ba? Yeah. Will you draw near through prayer today? Will you purify your heart and surrender all? Will you step closer and experience His presence like never before? Diba? Yung sumubang maranasan ulit yung presence ng Lord na mas kakaiba pa sa mga naranasan mo na. Ang sekreto niyan, when we move toward God in humility, obedience, and love, diba? Yun yung assurance ng Panginoon, blessing, yung pangako niya. He rushed towards us with grace, praise the Lord, with power and peace. Kaya, He comes when we come. Amen? Yun yung life principle natin today. He comes when we come. Ang pangako ni Lord, lalapit siya sa'yo. Closer, pag lumapit ka sa Kanya, closer. So take the first step. Kailangan lang natin talaga lumapit. Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa mensahe mo sa gabing ito. And salamat, Lord, because you come when we come to you. And kaya naman nagpapasalamat kami sa pangako mo, Panginoon. And we can trust in your name. We can depend upon you. And we bless you, Lord, tonight as we come closer to you in your presence, Lord. There's fullness of joy. In nearing you, Panginoon, ay meron kaming refuge and strength and peace. And thank you for your power. Thank you for your grace. Thank you for your love sa bawat isa. At maranasan namin, Panginoon, ang pangungusap mo, ang freshness ng presensya mo that will transform us, that will give us transformation, Lord, so that we can be like Jesus sa aming mga pamumuhay, sa pananalita, pagkilos, at sa lahat ng mga gagawin namin, Panginoon. Pagpalain mo po ang gabing ito, even Lord, sa mga gagawin namin panalangin tonight, ay patuloy na maghahari ka sa aming buhay at pagpalain mo po ang bawat isa narito at even sa mga nasa online na nakinig ng iyong mga salita. Nilalapit namin sa iyo ang buhay ng bawat isa na patuloy yung pagpalain at patuloy na ganapin mo ang kalooban mo sa aming lahat, Lord. Ingatan mo rin kami sa pag-uwi namin mamaya, cover us with your blood at makauwi kami ng safe and sound sa aming mga tahanan, Lord. Nilalapit namin ng personal sa iyo ngayong gabi, ang aming mga kapatiran na wala rito, ang buong Sandalite Ministries Incorporated, sa 10 simbahan ito, sa mga kapastoran,
even ang Sandalite Bible Institute, Lord, na pagpalain mo ang lahat ng mga pag-aaral, even yung mga estudyante na nag-aaral rito, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang bawat miyembro ng Sandalite proper, mga leaders, mga adults, mga young professionals, mga youth, and even sa mga bata, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng bawat miyembro, Lord. Inaalala rin namin, Panginoon, ang healing mo, in strength, Lord, ang pag-sustain mo sa buhay ni Nanay Reddy. Patuloy mo siyang palakasin at ang kanyang pamilya rin, Panginoon. Gain din, Lord, sa buhay ni Tita Ani, Panginoon. Patuloy namin nilapit siya. Pagpalain mo at ingatan ang kanyang buhay at patuloy niya maranasan ang pagpabala mo at kagalingan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Dumaloy ang banal na dugo ni Jesus na magbibigay ng kagalingan sa kanyang lupang katawan, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga nanonood online, Panginoon, nasang lugar man sila, Panginoon, nasang bansa man, o nasang probinsya, o nasang man silang lugar ngayon, ay pagpalain mo silang lahat, Panginoon. At patuloy mong tulungan sila, ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, Panginoon. At patuloy na maranasan nila ang provision mo, ang pag-supply mo ng lahat ng aming pangangailangan. Even, Lord, i-bless mo ang mga prayer partners na gagawin namin ngayong gabi at lahat mga preparations na gagawin namin for this week para sa renovation or beautification ng bahay-sambahan mo, Panginoon. Patuloy na maitaas ka at madakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shalom, shalom. Nakakain na